Hindi pa man opisyal na nagsimula ang tag-init o summer, naku, ramdam na natin ang init. Kaya may paalala po ang Department of Health para makaiwas sa mga sakit, lalo na yung heat stroke. Nakatutok si Victoria Tulad. Hindi pa man summer, 3 na ang hinihinalang nasawi sa heat stroke sa Lawag, Ilocos Norte. Kanina, umabot sa 32.5 degrees Celsius ang naitalang temperatura ng Pag-asa sa Metro Manila, ang pinakamainit mula noong Enero. Ayon sa Department of Health, marami ang nakararanas ng heat exhaustion at heat stroke kapag summer. Heat exhaustion, fatigue, nanghihina yung katawan, at pag hindi mo siya ni-rest at hydrate, pinainom ng tubig, pwedeng maging heat stroke. Yung heat stroke, naapektuhan na yung function ng brain. Ayon sa Philippine Medical Association, mahirap matukoy kung heat stroke ang sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Pero madalas daw ay nangyayari ito sa mga nakatatanda, lalo na yung mataas ang presyon at may sakit sa puso. Kasi may sobrang init, lalong tataas ang presyon mo, pwedeng may pumutok na ugat sa utak mo. Kaya payo ng mga doktor, dapat laging may dalang tubig at umiwas na mababad sa araw. Kung lalabas ng bahay, magpayong o sombrero. Sa pagkain, dapat din daw bawasan ang maalat, makolesterol at iyong mayaman sa carbohydrates. Bagaman karaniwan sa matatanda ang high blood at sakit sa puso, maaari din daw magkaroon ng mga mas bata na mga sakit na ito, dahilan para maging prone din sila sa heat stroke. Kaya naman payo ng mga doktor, magkaroon ng tamang diet, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw at mag-ehersisyo. Ayon sa nakuusap naming gym instructor, maiging mag-ehersisyo tuwing alas 5 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga at kapag papalubog na ang araw. Sa mga oras na ito kasi, hindi ganoon kainit ang panahon. Pero mga hypertensive, hindi raw dapat mabigat ang ehersisyo. Ang pinaka-safe sa mga hypertensive clients is walking, or kung kaya nilang mag-jog, pwede, pero moderate lang. Tapos if they can do swimming, pwede rin naman swimming. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.